have that much room. We're all grass today. His place today. I know he lives in Silver Creek at the trailer park. That's it. No. No, I don't. Okay. Para kaming mga priso na nakipag-usap doon sa labas, sa outside world. So 10 minutes every truck. Pang tatlo ako. May nag-iisang, yung nga sabi ko, may nag-iisang Peterbilt dito kay GC. And yeah, ready na mga drivers ng Q-Line. The Q-Line power, guys. Good morning mga choy, mga chay. Pastilan. Bawal talaga mag video sa labas, kaya dito sa loob it's okay. Nandito yung barko, nandito yung aming load sa barko. Maliit na vapor lamang to. So again, 9 trucks kami ngayon. 8 in 1. Ako lang ang mag-isang Pilipino na nakasali dito sa elite na mga driver. Sinalin lang ako dito pero hindi ako elite na driver, guys. Tutugin na ako. Dahil wala akong walang siguro sila pa, ito yung aming to. Yung option, walang driver.
Okay guys, ito yung aming load. Nakalin siya ng konti dito. Yeah. That kulang ako ng chain eh. Yung height niya is 15.5. Kulang ako ng chain. Hey, can't remember your name. Marco. Marco. I just realized why that light is not very bright. Oh. Look underneath. Yeah. Yeah. I just realized. Oh fuck. Yeah, it's more through. Yeah. I'm gonna have to get it fixed. That's why this one is not working, eh? Well, it works, but it's really dull. Okay. Bubuhin ko muna to. Bigat nito, may. Bigat. Okay guys, ito yung outcome ng aking load. Lahat half inch, dugtong-dugtong na lang dahil short ako ng chain.
dugtong, pero ito dugtong din yung sa taas. Ito nakadugtong dito, yeah, here dugtong, then binder, puro dugtong kasi wala kaming 16 inch. Ganito pala siya kalaki. So dugtong din dito wala na, walang dugtong to. So ito wala ng dugtong, dito dugtong. Ito yung binder, downforce. So nilalagyan namin ng ng ratchet kasi itong damage, itong malaking kahoy, para hindi siya gagalaw. So ang ginawa nila, I don't know, iba yung style nila, iba yung technique ng Pilipino eh. So dahil ito ay lapad, no? So inikot ko ito siya para maka-hook up ako dito. Inikot ko. So ngayon hihigpitan ko na lang para mag-compress itong damage, itong mga kahoy na to. Tapos tatalian ulit dito ng half inch para meron siyang downforce. So ganito kalaki, 15.6 yung height niya. Then yeah, may problema pa ko dun sa hangin, hindi na gano tumaas. So busy lahat ng tao ngayon. Ano sila, sisecure lahat. Puro 9 trucks ganito kalaki. So at least meron akong idea ngayon. The next time kung pabalikin, kasi ang dami pang load eh, alam ko na ang gagawin. Tapos na yung securement lahat, halos nakarelax na. Ngayon matutulog dahil night move kami. Lahat yan Q-Line power, lahat Q-Line, Cascadia. Isa lang yung namin doon, yung isa doon, no? Yung Peterbilt, but mostly Q-Line. I mean Cascadia. This is a Q-Line power, guys. So kukuha lang ako ng mga pictures. Para send ko sa aking kusina. So natapos na namin lahat yung aming securement. Nakakapagod. Akala ko mag-short ako sa chain, but yun nga, pinakita ko dugtong pwede yun. Hanggang sa everything is good. So ngayon, dahil tapos na kami, hindi kami pwedeng mag-drive sa Vancouver ng may araw pag ganitong oversize. So ang aming movement, kaming lahat, ay night movement from here, gabi. So gabi aming move. Kailangan namin matulog ngayong araw nito kasi mamaya alas 12 meron kaming pilot. Hanggang Merritt lang yung pilot namin, hanggang Merritt, British Columbia. So pagdating ng Merritt, bibitawan na kami doon. Kami na lang pag-akyat doon all the way hanggang Kamloops hanggang sa border ng Alberta at British Columbia, via Hinton, via all the way there hanggang Edmonton. Kasi ang aming delivery ng load na ito ay sa Fort Saskatchewan, malapit lang sa Edmonton, Highway 21, Highway 15 I think. Yeah, nakakapagod yun, mag-iisip ka paano mo siya i-secured, but halos kami lahat parehas ng style ng securement. Kasi nga kahapon nakatawag doon, may meeting na ganito. So iisip ka paano yung mas best way. Pero yeah, everything is good. Nakapagod lang. So yun namin si Bob, feeling si Bob yan. Ito yung aming supervisor, taga Q-Line yan. Yan, taga Q-Line. Ano yung minamarkahan niya sa gulong? Okay. So lahat kami dito 9 kami na Q-Line. Ako lang yung Pilipino, lahat mga puti ang kasama ko. Ako lang, kaya sinasabing 881. Itong mga scammer dami. Hello. Hello? Yeah. I was speaking to Mark Babina. Who's this? Sorry? Yeah, speaking. This
Swann Advisor calling from Kelly Performance on behalf of Scotiabank. Please note the call is being recorded. Oh, wait. The reason for I am really busy right now, okay? oh, sorry for the call. Yeah, Thank you. thank you. Ito na naman yung Scotiabank. So, yung nga, tutulog kami ngayong araw nito. And then, mamayang alas 12 may mga pilot kami dito sa labas na tatagpuin. And shout out kay Daryl Ko dito sa British Vancouver. Makikita, sana gusto niya makipagkita. But, hindi kami makakalabas kasi nandito kami malapit sa tubig. I think mamaya kung wala na itong mga tao dito, baka pwede kong paliparin yung drone. Sana makita lang itong area dito. So, ngayon, shoutout kay Daryl Ko dito sa British Columbia. Hindi tayo pwedeng magkita dahil ang layo ng aming parking. So, I don't know kung hanggang saan. And, yeah, pahinga today, paperworks, and then trip planning. Kasi meron kaming permit na binigay. And then print out ng mga papel dahil kailangan. And then mapping. Ito yung importante dito pag ganito yung load mo. Kailangan may mapping. Hindi siya legal load, the same ng legal load na yun ang legal load mo yung okay lang kahit saan ka dadaan, anywhere sa highway. But ganitong load na medyo, hindi lang medyo, mataas, mabigat. So may route kaming laging sinusunod. As usual, laging nyo nakikita, di ba, sa aking vlog. May mga routing kami. So point by point, and then ang labas namin from here, Vancouver 7 sa Highway 7 dito sa gilid-gilid. Hindi kami dadaan ng all the way Abbotsford na Highway 1 hanggang Hope. Bawal kami doon kasi may mga low bridge. So dito kami sa gilid. Ang labas namin ay Hope. Pasok ng Hope, then pasok sa Highway 3, then Highway 5, then stop naman kami ng Merit kasi hanggang 12 midnight hanggang 5 AM yung movement namin ngayon. So kailangan mamaya pag alis dito, tahimik ng mga tao, tahimik ng mga traffic, makakahataw kami ng konti, but watch out doon sa bridge. But everything was na survey na, meron ng route survey, yung kanina nang nagmarka, nag-survey na siya, sinukat niya ng laser na height. So kahapon yung briefing, sinabi na sa amin itong mga bridge na okay kami sa aming height or sa bridge na aming tatawiran. Yun lang, pagdating ng Hope, merong 4.85 meters ang gamit kasi dito sa Canada yung footbridge doon ng tao sa may Hope. So yun ang gusto kong itanong sa kanila, kung ano bang kailangan, i-drop bang airbag or no, I don't know. Mamaya malalaman mamaya sa mag-meeting kami may mga 5 o'clock. Meron na naman kaming mga movements namin kung ano mga dapat gawin. So anyway, bago ako dito sa kanila, itong mga veterano to, may mga owner operator na bininta ng mga truck, na nag-company driver. Yung isang kasama ay yung nakausap ko, yung last na si Daryl na dun last previous video, owner operator siya, 13 years meron siyang truck. Tapos itong katabi ko, owner operator din, 10 years na owner operator. Bininta ang truck dahil bumaba yung price ng ano. So ang daming nakipagkwentuhan, nakikinig ako sa kanila, and then getting some information about sa mga veterano, maraming alam. Okay? Every day is a learning process. Every day you learn, every day. Hindi lang natuto ka na ngayon, yun na yun. Pagkasama mo tong mga veterano, mga matagal na dito sa ganitong trabaho, marami kang malalaman yan sa kanilang experience. So papahinga lang ako, lunchtime, tawag sa family, then I'll see you guys mamayang hapon or mamayang movement namin ng midnight. Good evening guys, ito na yung aming mga pilot, nasa labas ng gate. Magka-alas 10 pa lang. Bukas na ng oversize. Ngayon yung aming movement, 12 o'clock. Nandito na yung mga pilot, pinakita ko kanina. Nakaready na sa labas. Kanina may pumasok na dito isang pilot, chinek kung sino yung mga tao nila, mga bata nila na sasamahan, ipapilot. So 9 din sila, dahil 9 kami, 9 din silang pilot nandito sa labas. So tapos na akong mag pre-trip. Sabi ko nga, para mamaya pagising nila magpi-pre-trip sila, and then
konting meeting kung anong gagawin sanang tatagpo dahil yung aming pagitan, bawat isa hindi kami pwedeng mag-convoy na sunod-sunod. So 10 minutes every truck, so that's around 1 kilometer. So kailangan meron kang sariling may ruta ka na dahil hindi mo sila pwedeng sundan. Please drive to highlighted route. Even though parehas kami lahat ng ruta, isa lang yung ruta, but kailangan may ruta ka rin. Babasahin mo yung permit dito sa Vancouver kasi may mga mababang mga tulay and hindi mo rin pwedeng i-asa na lang sa yung pilot kasi minsan nagkakamali yung pilot, just like what happened nung nag-deliver ako dito sa Surrey, British Columbia. Yung pilot ko na, di ba, yung malaking carrot harvester na instead na liliko na kami, dumiritso pa kami dun sa unahan, umatras pa ako dun sa makipot na tulay para magkanan. So nagkakamali din yung mga pilot, hindi lahat ay yung perfecto o 100% na yung ruta na nakabisado lang ruta, no? Nagkakamali, kahit ako nagkakamali, kahit sila nagkakamali. So kailangan kahapon bago pa ako natulog, kasi maaga ako natulog dahil nga gusto kong meron akong at least mga 3 hours 4 hours na pahinga kasi night movement nga kami tonight. So 5 hours lang yung drive namin from 12 midnight up to 5 o'clock. So probably and maybe hanggang Merit lang kami, sa may ESO ng Merit. Kasi kung aakyat pa kami hanggang doon sa Kamloops, ang bagsak namin ay doon sa timbangan, doon sa mga hindi na makabisadong kanila sa Kamloops, may timbangan doon sa taas paglusong. So lahat nandoon lang, walang washroom. And then dito na lang kami sa Merit para sa ESO merong washroom, kain ka, I think kung may shower sila, and then refuel na rin sa aming truck. So I think lahat ay nagising na, bukas na mga ilaw nila. And yeah, wish me luck pag akyat dito sa may Coquihalla Highway. Sana everything ay magandang panahon pag akyat doon dahil you know, yung last 2 videos ay unpredictable masyado yung weather dito sa Vancouver. Magandang weather na warm ng konti, medyo warm, malamig ng konti, mix, kaya napakaganda. Pero pagdating mo dun sa tuktok na ng bundok sa Coquihalla, snow. So hindi natin alam, sana wala, sana ay everything is good, no, na pag-akyat namin hanggang sa makarating kami ng Edmonton. So ang aming way, Kamloops, then Jasper, Highway 5 sa mga hindi na sa Canada, kabisado, Highway 5 pagbaba ng Kamloops, kaliwa Highway 5 Hinton, and then all the way hanggang Edmonton, and then Fort Saskatchewan yung aming titirahin. So anyway, yeah, hintayin ko lang yung aming team leader dito na mag-meeting kami para sa mga hakbang na gagawin namin tonight. Sana lahat ay safe dahil ito ay mabigat yung load, and sana kayanin ng truck pag-akyat sa Coquihalla mamaya dahil iba yung driving paggabi, lalo na dun sa Coquihalla. Paglusong hindi mo na makita yung, hindi mo na matansya yung speed mo dahil ang nakikita na lang ng vision mo ay yung tinatamaan lang ng ilaw. Iba yung daylight, iba yung normal na liwanag habang nagda-drive ka kasi alam mong malalim siya. Kasi one time nangyari na sa akin dito sa nung last, dumaan ako dito galing sa Tacoma, mabigat din yun yung ulo ng back ko paglusong ko dyan sa may Coquihalla dahil nabigla nga ako na may night move pala, hindi ako na-inform or siguro nakalimutan ko. 10 o'clock gising pa ako, nag-i-edit ako ng video somewhere sa dito lagpas ng Abbotsford, merong truck stop dyan. Then maya maya dumating yung 2 pilot ko. Sabi ko bakit may mga ilaw, yung pala ay night movement kami. So wala akong tulog, as in wala akong tulog, nagda-drive kami, lutang ako. Hindi ko alam nung palusong na kami diyan sa may Coquihalla, umabot na pala ako ng 120 sa aking speed. Kaya yung aking preno usok-usok, smoking. Sabi ng pilot sa likod, your tires
are smoking. Sabi ko, okay lang ba? Hindi pa nasusunog. Pero nakikita ko na sa side mirror na umuusok na siya. So bago kami lumusong papuntang Kamloops, pahinga muna. Kaya iba yung nakikita mo sa D-light, iba yung liwanag na nagda-drive ka kaysa night movement, kasi hindi mo matansya yung gaano kalalim, dahil yun nga sabi ko, ang nakikita mo lang ay yung tinatamaan lang ng ilaw. So hintayin ko lang sila, then I'll update you guys maya maya. Ready ng pilot, ready na ako, 100% mindset na this one is night move. Iba ang driving nito sa gabi. I don't have that much room. We're all grass today. This place is I know he lives in Silver What are you Creek making for at the breakfast? trailer park. That's it. No. No, I know. Behind the trailer. Actually, behind the trailer park. So, what channel Jerry will give me a map. Don't worry. And so I'd never been in one before, right? So they gave me an escort and stuff like that. And so yeah. So I'm Sure you've never been in one? yeah, exactly. So I'm going here, and then I'm thinking, okay, I've never been in this thing before. Whatever. My escort must be, guns and all this kind of stuff, right? This little, I think, 80, almost 68, 70-year-old lady comes out, and I'm like, oh, You know that's the ones on the You're dead. Anyway. Okay. Para kaming mga priso na nakipag-usap doon sa labas, sa outside world. So 10 minutes every truck. Pang tatlo ako. May nag-iisang, yung nga sabi ko, may nag-iisang Peterbilt dito kay GC. And yeah, ready na mga drivers ng Q-Line. The Q-Line power, guys. Papakita pa ako sa inyo dito. This one, no? Q-Line. Guys, time to roll, guys. Yes, sir. Hello. Hi, good morning. Yeah, you can get the paper. There you are. Thank you. Take care. Let me know when you're ready to go, Marco. Okay, Larry, let's go. In 100 meters, arrive at coordinates on the left.
dumating na aksidente, sana hindi sa amin, bago lang yung first truck, tumawag siya, sana hindi sa amin. Hold tight here, Alex, outside the gate. Turn left at the traffic light. There's an accident up there if you can't hear. Median on this, we need to go on the other side. Oh, we can help here. Go around me, Marco. I'll stay behind. Turn right And at then when we get to the boundary, I'm going back in front. Follow the pickup truck. Go find a piece of cars, buddy. You're not going anywhere. Okay, Chris, what they're saying is they're going to pick up the fire truck and get us to swing wide around the car. Okay, well, I'm going to have to back up and come from the straight lane. Yes, I get that just to stop and give you the road. Don't know what channel they're on, unfortunately. It's Sandy. Back it up. Back it up. I need to back up here. Road 1, 3, go around the car. They're going to cut up they're going to back up the fire truck so we can get around it. Malcolm, it's going to be Sandy. Just call him on his phone. Oh, yeah, got it. So merong isang guide kasi merong kuryente to, live na kuryente sa taas sa may A Hastings, sa may Vancouver. So sinusundan ko siya, siya yung project engineer, para hindi yung aming yan, no? Wait, maybe. Oh, sana hindi sa aming truck. Bago lang, kakakalis lang. Sana hindi sa amin. Yeah, copy that. Marco, I'll stay behind you until you get on the boundary so that you can take the wide turn down Boundary Road. Turn right at the traffic light. I'll plug everything on the inside here. Look at that idiot there. You got another one coming. He's hanging back. This one right here, right? Yeah, it's right here, yeah. Arriving at coordinates. How's my back? You're clear in the back here. In 1.5 kilometers, arrive at coordinates Come on the around here. left. Yeah, go ahead. Got these soft posts on the fog. Should be fine though. In 900 meters, turn left on Grand View Highway.
hanggang 5 o'clock in God's will. So as of now, nandito kami sa lagpas na kami, nagpukit lang. And yeah, all the way to Hope, British Columbia, and then balik ng Highway 3. Paakyat naman papuntang Kamloops, British Columbia. Right at the stop sign. Okay, you got nothing coming, so as you get close to the corner, you're still clear. You got nothing coming back. So take as much road as you need. Let me know when you're clear. Copy that. Continue on Highway 7. I'm clear. Thank you. Turn right on Highway 7. Got a car coming, a truck coming back to you there. Corner there. After him, there's nothing. I'm clear. Continue on Highway 7. Clear, okay, thank you. Now we're at the top. Now we're going to start going down. So, and it's a bit windy a bit. So just watch your speed now, okay? We're on the downhill. 10-4. And definitely don't let it go over 40. Turning right, 300 meters. Yep. There's a good little restaurant right here on the corner here at that gas station in front of you.
Copy. He sells all kinds of different burgers. Bison, buffalo, bison, kangaroo, elk, like you name it. They got all kinds of burgers there. Oh, I definitely have to go then. I used to be an executive chef at a 5-star resort for, I can't even tell you how many years. I used to do a lot of Hollywood weddings. I've tasted just about every food in the world, but they don't. Okay, now we're gonna go down even further, even steeper, and you're getting more turns, so please be careful. Copy that. According to my wife, she makes the best mulligatawny soup anywhere. Really, eh? Nice. It's all the phone planning, but you gotta phone ahead, because it's only certain days they make the soup. Oh yeah, okay, of course. We're gonna be turning left up here. That's 400 meters going left. Ito yung delikado pag sobrang losong tapos yung load ay more on puwersa pababa. To open it back up to 80 now if you want. Right on. Quite the up and down there, right? Right. Okay, that's the J right there, so yeah. And you have to right, come right there, Cooper. It should be a turn to go left. Copy that, right here should be. Yep. Highway is right behind you. Oh yeah, okay. I've got the lane if you want to take the shortcut. Alright guys, dito na kami sa Hope. Magme-merge na kami sa Highway 3 and then akit ng Coquihalla. 121 kilometers up to ESO ng Merritt, British Columbia. Doon ako magpapalipas ng araw. Babalik-tarin ko muna yung gabi, takbo, sa araw tulog, dahil British Columbia is night movement. 100 meters. Arrive at coordinates. This is sharp turn, guys. Turn left at the traffic light. Arrive at coordinates on the left. That's a good thing. Dry ang kalsada. Wow. Pero kapag 28 kilometers an hour.
Ito na yung pinakamalakas. Work again. Yeah, thank you so much, Larry. No problem. What's next to you? Oh, I'm just gonna get a couple hours sleep and then go back home. Back to Langley. Okay, copy. Take care. Yeah, you too. Have a safe trip. So hanggang dito na lang yung aming pilot dahil merit lang sila. Then kami will go on all the way hanggang Alberta. Woo! 3 kilometers to Eso. Alright, I'm gonna sit up here. Eso. I don't know, yung mga ibang kasamahan ko baka gusto na Arriving tumuloy, at but coordinates it's on the left. 5 o'clock na ng umaga. Baka dito na rin lang lahat. Yung isa at paiwan sa Hope, yung pinakaunang truck. 300 meters, Yung turn second right on truck Highway ay 5A, then take the first right. hindi ko alam kung nasaan siya. Baka nandito rin. Turn right on Highway 5A, then take the first right. Ako yung third truck. May Walmart dito, then makapag grocery mamaya. Turn right on Bonham Street. Okay, dito na rin sila, sumunod na sila sa akin. Arriving at coordinates on the left. Uy, sarado ang gas. Oh, nandito yung isang truck. Sakto lang na tumigil kami 5:03.
Yan no, nakalane siya ng konti sa kanan no. Mabigat doon banda eh. Wala, tibay ng ano, matibay yung pagka ratsada ko, oh, walang gumagalaw eh. Yung aming damage, so far so good. Yung isa nagkabuang na. Ugkuan, nandun na yung mga ibang truck oh. Hirap i-atras yan, may jeep. Kailangan magaling yung driver. Hey? Fuck is that over here? That's JC. Okay. Yeah, maybe you can park here. I was gonna park behind him then. Yeah. You can fit under the pump to get out? I don't know. Not sure. Yeah, you can park here. I'm gonna park right there. Okay. Yeah. Ang ginamit na ito 3.8 oh. 3.8 half inch 3.8. Everything is good. Then apat kami dito. I don't know asan yung iba. Wala pa yung iba. Pero alam nyo, baka nahulog yung aking isang GoPro dahil hindi siya gumana eh. Meron pa isa dito, kaya niyang pumihit. Nandun oh. Pero hindi na gumana. Alright then. Guys, time to rest. Kasi ang takbo namin mamayang gabi uli. Alas 7 ng gabi. Today pa lang, ngayon ay Sunday. Kami sa labas. Today Sunday. So, ang dumiretso ngayong araw nito, anong biyaheng ito?
apat lang kami na truck. Yung sumunod sa akin si Jess, yung number 2, at saka yung isang si Daryl, yung nakakita ninyo sa previous vlog na kausap kong isang driver na nasa truck niya. So apat kami nandito sa Merit. Yung 5 ay nandoon sa, I don't know, maybe somewhere down the road sa mga rest area or truck stop, tumigil. Pero yung 3 or 4 ay nandoon sa Hope. Doon sila nagpalipas ng gabi sa Hope, ng dilim, kasi yung ibang driver hindi sa gabi na mag-drive. Kahit ako, ayaw ko mag-drive sa gabi, lalo na dito sa British Columbia na ahon lusong. Dahil yung sabi ko, hindi mo makikita yung paglusong na gaano ka steep yung lusong niya, kaya mabubulaga ka. Then mas maganda yung araw sana, kasi kita mo inulit ko na naman to, kita mo yung lusong, yung lalim ng dadaanan mo. Pag gabi wala, talagang mangangapa ka gaano pa siya kalayo, gaano. Pero at least nakarating kami dito sa Merit, British Columbia. Then merong Walmart dito sa likuran namin. Siguro lalakarin ko, bibili ako ng sparkling water para sa aking tapos kung may shower pa sila, din makapag-shower bukas, kasi ang alis nga namin ay gabi pa bukas, hanggang 7 to 7 ng gabi. So paano? Tatapusin ko ng video. Daghang king salamat yung mga shoutout ninyo the next few days, kasi isa-isahin ko pa yung bawat comments ninyo dun sa mga previous vlog. Pasensya na, okay? But I promise, isa-shoutout ko kayo. Keep safe, and yeah, we will keep on tracking. Have a good night. Bye bye.